November 7, 2001. Natagpo ang duguan at wala ng buhay sa loob ng kanyang sariling sasakyan sa parking area sa isang condominium sa San Juan City ang sikat na aktres na si Nida Blanca. Walang awang pamamaslang sa batikang aktres na si Nida Blanca. Ang aktres nagtamo ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Matapos ang mahigit 2 dekada, nananatili pa rin ng malaking katanungan ng publiko. Sino ang pumatay sa sikat na aktres? At ano ang kwento sa likod ng pagpatay kay Nida Blanca? Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. November 7, noong taong 2001, bandang alas 8:15 ng umaga. Sa ika-6 na palapag ng parking area ng Atlanta Center Condominium sa San Juan City, nakita ng mga umiikot na gwardiya sa building ang sasakyan ng aktres na nakaparada. At sa likod ng sasakyan nito, tumambad ang isang nakakagulantang na eksena. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Nida Blanca. Tadtad ng saksak at matinding bugbog ang tinamo ng kanyang katawan. Halos hindi na rin makilala ang mukha ng aktres dahil sa matinding karahasang kanyang sinapit. Malinaw sa mga investigasyon. Sino nga ba si Nida Blanca? Para sa mga hindi nakakakilala, si Nida Blanca ay isang kilalang aktres. Gumanap siya sa isang pelikulang Ang Prinsipe Amante sa Rubitania at naging bida rin sa isang kilalang TV sitcom na John and Marcia. Ito ay isa sa longest TV sitcom noon. Ayon sa isinagawang autopsy, lumabas na nagtamo ang aktres ng 13 saksak sa kaliwang bahagi ng mukha nito hanggang leeg. May mga mabababaw ang mga saksak at ilang malalim na nagresulta sa pagkamatay ng biktima. Tila Swiss knife ang ginamit sa krimen. Nagtamo rin ang biktima ng 5 saksak sa bandang kilikili at katawan. Lumalabas din sa investigasyon na binugbog ang biktima at saka ito pinagsasaksak. At ilang oras pa lamang siyang namamatay bago natagpuan ang kanyang bangkay. Sa investigasyon ng mga pulis, walang nakitang kahit na anong bakas ang mga kapulisan sa sasakyan. Wala ring malinaw na sign of struggle sa loob nito. Dahil dito, pinapaniwalaan ng mga investigador na maaaring hindi sa loob ng kotse pinatay ang aktres. Posible raw na nangyari ang krimen sa ibang lugar at saka lamang nilagay ang katawan sa loob ng sasakyan. May mga ulat din na may isang van ang namataang dumaan malapit sa crime scene. Ayon sa mga katrabaho ng aktres sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, may schedule review ng mga materyales mula 1:00 hanggang 6:00 ng gabi. Pero ayon sa ilang ulat, may tumawag umano sa aktres at ito rin ang taong kinita niya noong araw na yon. Kinagabihan, hindi na nakatawag si Nida Blanca sa kanyang bahay. Hindi na rin siya nakauwi. Kinabukasan, doon na nadiskubre ang bangkay ng aktres. Sa mga unang araw ng investigasyon,
Maraming espekulasyon ng kumalat. May nagsabing nakita raw siya sa kasino. May mga nagsabi ring namataan siya sa lobby ng building. May nagsabing may sumundo raw sa kanya. Ngunit kung pagbabasehan ng logbook ng mga gwardya sa nasabing building, walang bisitang naitala na pumasok noong gabing yon. Ayon sa panayam sa anak ng aktres na si Kay Torres, mahirap paniwalaan na isa lamang ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Mukhang grupo ang sangkot sa pagpaslang sa kanyang ina. At paano nalaman ng killer ang eksaktong schedule ng aktres? May ilang lumutang na motibo sa krimeng ito. Unay, merong nagkakainteres sa mga ari-arian ng aktres. Pangalawa ay matinding galit. Meron ding lumabas na maaaring titistigo sa staffa case at maaaring may kinalaman sa krimeng ito. Pero hindi nagtagal na rule out ang mga ito at sumentro ang kaso sa dalawang anggulo. Maaaring may kinalaman ang sugal sa pagpaslang na ito dahil may mga nagsasabing namataan ang aktres sa isang kasino isang araw bago ang pagpatay sa kanya. Sa salaysay ng isang witness sa usaping ito, nakita niya raw na may kasama si Nida na isang lalaki at dalawang babae at humihingi umano ng balato ang mga ito sa aktres. Hindi raw napagbigyan ng aktres ang hiling ng mga ito at ililibre na lang daw. Nilinaw naman ng assistant ni Nida na hindi raw dumaan ng aktres sa sinasabing kasino. Hindi rin naniniwala ang anak ng aktres sa anggulong ito ng krimen. Ang isa pang pangunahing suspect ay ang asawa ni Nida Blanca na si Rod Strong. Ayon sa ilang ulat, si Rod daw ay nagkaroon ng interes sa mga properties ng aktres, lalo na yung nasa California. Ang kaso, ang mga properties na ito ay nakapangalan sa anak niyang si Kay. Napansin din daw ni Kay na tila nagkaroon ng problema sa kanilang pagsasama at nakitaan na raw ng pagiging gahaman lalo na noong dulo ng pagsasama nila. Ngunit ayon sa abogado ni Strong, wala raw makukuhang benepisyo ang kanyang kliyente sa pagpatay sa aktres. Lumipas ang ilang panahon at may isang lalaking kusang sumuko sa pulisya, si Philip Medel Jr. Ayon sa kanyang unang salaysay, siya raw ang pumatay sa aktres at idinawit niya si Rod Strunk sa krimen. Si Rod Strunk raw ang nag-utos na ipapatay si Nida. Pero makalipas ang ilang araw, binawi ni Medel ang kanyang salaysay. Tinorture lang daw siya at pinilit ng mga pulis para akuin ang krimen. Humina man ang ebidensyang si Rod ang nasa likod ng pagpaslang, tuloy pa rin ang kasong nakasampa dito. January 2002, umalis si Rod Strong patungo sa United States upang dalawin ang kanyang may sakit na ina. Fast forward to 2007. Naging balang lahat sa balitang nahulog daw si Rod Strong sa second floor ng hotel na tinutuluyan. Makalipas ang ilang araw, lumabas sa investigasyon na suicide raw ang naging sanhi ng pagkamatay nito. 3 taon rin makalipas ang pagkamatay ni Rod Strong, taong 2010, nang pumanaw si Medel sa sakit na pneumonia. Mahigit 2 dekada na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, nananatiling isa sa mga pinaka-misteryosong kaso sa Philippine showbiz history, ang pagkamatay ni Nida Blanca. Isang krimen na puno ng tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. Sa pagitan ng ebidensya
at takot. Ito ang Dokyo sa Dilim.